Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa wakas, masasabi natin, natapos rin ang 9 na araw ng ating paghahanda sa Kapaskuhan. Subalit tandaan natin, hindi ito ang wakas. Bukas, magdiriwang tayo ng Pasko. At pagkatapos ng Pasko, yamang ito ang unang linggo, matapos ang Pasko, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na pamilya. Sa makatuwid sa taong ito, 11 araw na sunod-sunod ang dapat nating makumpleto, hindi lamang ang 9. Kaya naman mga kapatid, yamang tayo nakasyam, ito'y nangangahulugan lamang na sa binubuo nating salita na pinagpala sa araw na ito, matutuklasan natin ano kaya ang kahuli-huliang salita na nagsisimula sa letter A. Bago natin tuklasin iyan, balik-tanawin muna natin, ano nga ba ang mga natutunan na nating aral nitong nakalipas na 8 madaling araw? Unang aral, pag-ibig. Ikalawa, iginawad. Ikatlo, nagpahayag. Ikaapat, alay. Ikalima, galak. Ikaanim, presensya. Ikapito, alaala. Ikawalo, layunin. Ngayon, 9 na araw, ang salita ay asa. Bakit? Dahil sa dalawang pagbasa, ipinababatid, una, ang inasahan ni David na wika ng Panginoon, at ikalawa, ang inasahan ni Zacarias na pangako ng Panginoon. Suriin natin ang mga binitawan ng Panginoon na siyang pinanghawakan ni David at ni Zacarias. Unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Naroon sa kay David ang pagnanais na tumayo o itayo ang templo. Nasabi niya ito kay Propeta Nathan. Ang Propeta Nathan, yamang tagapamagitan ng Panginoon, sinang-ayunan si David. Subalit sa gabing iyan, iba ang nais ng Panginoon. Tinawag ng Diyos si Nathan at ito ang sinabi, ganito ang sabihin mo kay David, itatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo akong saan man dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Ang mga pananalitang ito ng Diyos ay pagpapabatid kay David. Una ng mga nagawa ng Diyos kasama siya. At ikalawa, ang mga gagawin pa ng Diyos kasama siya. Sa huling bahagi, dinagdag ng Diyos kay David. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak, ang ipapalit ko sa iyo, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Nagbitaw ng pangako ang Diyos kay David, at ito naman, inasahan ni David na matutupad. Tunay nga mga kapatid na matapos si David, isa sa kanyang mga anak, si Haring Solomon ang pumalit sa kanya at mas lalong pinatatag ang kanyang kaharian.
Ang mismong pag-aasa na ito ni David sa salita ng Panginoon, sa wika ng Diyos. Ang siya ring pinanghawakan ni Zacarias na ating napakinggan sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, nilalaman nito ang dakilang awit ni Zacarias tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Mapapansin natin na kung paano pinanghawakan, pinaniwalaan, at higit sa lahat, inasahan ni David ang wika ng Panginoon, ganun din ang inasahan ni Zacarias. Kaya nga nabanggit ni Zacarias ang mga katangang ito. Ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at magiging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ang mismong mga pangako na iyan ng Diyos, muli inasahan ni Zacarias na matutupad. At yan nga ay natupad. Dalawang pagbasa ang ating napakinggan. Iisang mensahe ang dala. Na kapag ang Diyos nangako, kapag ang Diyos nagsalita, panghawakan natin, asahan natin na yan ay matutupad. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Ibang-iba kapag ang Diyos nangako kung itutulad natin sa pananalita ng tao. Bakit kamo? Ang tao, yan man ay kaibigan natin, yan man ay kamag-anak natin, minsan yan man ay kapatid natin, kapamilya natin, nangangako, pero hindi natutupad. Suriin nyo na lamang, maging ang inyong mga anak, sinabihan nyo, anak, tama na iyong mag-aral na. Pero makatalikod ka, kukunin uli cellphone, maglalaro. Nangako na yun, mami, tatay, hindi mo maglalaro. Pero hindi tutuparin. Huwag ka nang lalayo pa. Yan mismo patunay ng mahinang tao pag magbigay ng pangako. Katulad rin ng kaibigan natin, nangako, sige na, babayaran ko yan pagdating ng sahod, pagdating ng bonus, naubos ng bonus, di pa nakabayad sa iyo. Ang pinakamalala sa lahat, mag-asawa yan, mag-asawa. Nangako sa harapan ng Panginoon na magmamahalan habang buhay, na magiging tapat sa isa't isa. Pero hindi lahat ng mag-asawa tinutupad ang pangako. Dahil yan ay patunay, mga kapatid, ng kahinaan ng tao sa pagtupad ng pangako. Upang ipabatid sa atin kung meron mang isang tapat kapag nagbitaw ng salita, yun ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang tanong ngayon, bakit? Dahil tandaan natin, alam ng Panginoon na ang tao, maraming pagdaraanan na pagsubok dito sa mundo. Maraming pagdaraanang suliranin at problema. Marahil isa tayo sa mga may dalang suliranin at problema. Anong suliranin at problema? Nariyan ang problema sa pamilya. Nariyan ang problemang pinansyal. Nariyan ang problema sa kalusugan at marami pang iba. Ngayon sa mga problema na meron tayo, saan ka kukuha ng lakas?
ang Diyos, kapag papakinggan lang natin ang kanyang mga salita, maaari nating panghawakan na ano? Lahat ng meron tayo, lahat na pinagdaraanan natin, yan ay malalampasan natin kung puno ka ng pag-asa sa Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay merong pag-asa. Dahil kapag mawala ang pag-asa na iyan sa ating buhay, di tayo uusad, di tayo gagalaw. Tinuturing ko ang pag-asa parang gasolina ng sasakyan. Kapag ang sasakyan walang gasolina, hindi yan makakatakbo. Ang pag-asa, kapag wala sa tao, ang tao hindi natatakbo. Mananatili kung nasaan siya. Subalit kapag taglay ng tao ang pag-asa, gaano man kalupit ang daanan niyang mga suliranin sa buhay, alam niya na yan ay daraanan lamang. May matingkad na bukas na darating. Patunay niyan, mga kapatid, ay ang mismong mga kapatid natin sa Visayas, sa Mindanao, na salanta ng Bagyong Odette. Sa panahong ito, marami sa kanila nagugutom, marami sa kanila walang makunan na malinis sa tubig, at kung ano-ano pa. Subalit isang maganda na tinataglay nila ay ang pag-asa. Dahil para sa maraming Pilipino, at yan rin ang pinanghahawakan natin, habang pinagkakalooban tayo ng Diyos ng buhay, may pag-asa. Kaya ang problema, hindi yan tinatambayan. Tinatawag na pinagdaraanan mo lang yan, kaya magpatuloy ka lang sa buhay. Mahalaga rin ang pag-asang iyan. Dahil kung dito sa lupa, lahat ng ating suliranin, ang tumutugon para malampasan iyan ay ang pag-asang taglay natin. Ang mismong pag-asang iyan ay napakahalaga rin sa ating paglalakbay, higit sa lahat, patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit? Merong kasabihan sa Ingles, without hope, there is no salvation. Oras mawalan ang isang tao ng pag-asa, wala ng kaligtasan ng taong iyon. Subalit kapag ang tao taglay ang pag-asang iyan, magsusumikap at magsusumikap siya na makakamit niyang kaligtasan. Dahil ang mismong pag-asang iyan hindi galing sa atin, yan ay galing sa Diyos. Napansin niyo po ba na ang unang aral na ating natutunan ngayong 9 na araw ay ang pag-ibig? Ngayon, ang huling araw ng 9 na araw, ang huling aral na ating natutunan ay pag-asa. Bakit? Dahil kung tutuusin, itong 9 na araw, unang-una, ay pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi ka magsisimba kung wala kang pananampalataya. Nandito ka ngayon, sinimulan mo na napulot na aral ay ang pag-ibig. Ngayon, wawakasan natin ang 9 na araw na ang napulot mong aral ay pag-asa. Dahil ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ay napakahalaga kung nais nating makamit ang langit. Yan ang tinatawag sa katuruan ng simbahan, the 3 theological virtues. Yan ang tatlong hinihingi sa atin kung nais natin pagsumikapan na makapiling ang Diyos. Dahil alam naman nating lahat, sa likod ng ating mga kahinaan, sa likod ng ating pagiging makasalanan, sa likod na tayo ay walang-wala at mahihina,
habang nariyan ang pag-asang iyan, uudyok at tutulak sa atin na ano? Na balang araw makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Dahil may Diyos na nangako na kung tayo lamang ay susunod sa Kanya at isasabuhay ang lahat ng Kanyang turo, makakamit natin ang Kanyang pangako. Mga kapatid, huling araw ngayon ng ating Misa Aguinaldo. Bukas, ipagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus. Ang mismong pakapanganakan ni Jesus ay hudyat ng pagkakaloob ng pag-asa sa sangkatauhan na nabalot ng dilim. Ang kapanganakan ni Jesus nagdala ng liwanag sa mundo. Yan ang napakasimple at klarong mensahe sa atin. Kapag dumaraan ang buhay mo sa maraming pagsubok at suliranin, ituri mo iyan bilang dilim. Subalit dahil sa pag-asa mo, ang Diyos ay magiging katuwang mo. Ang Diyos ang siyang magpapaalala sa iyo na hindi ka mananatili sa dilim, kung paano ang sangkatauhan hindi nanatili sa dilim sa kapanganakan ng kanyang anak, nasulyapan ng mundo ang liwanag. Yan rin ang ating panghawakan. Balang araw, sa mga may pinagdaraanan sa buhay, malalampasan mo yan dahil may Diyos na nangako sa iyo. Umasa ka. Kailanman, ang Diyos ay walang binibigo. Hindi niya binigo si David. Hindi niya binigo si Zacarias. At ikaw, kung panghahawakan mo ang kanyang wika at pangako, di rin bibigoon ng Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.